I don't see it. Oh, okay, we're live. Live from Davao. Oh, start na, live na. Okay, maayong hapon sa tanan. This is another edition sa atong Abogadong Dabawenyo. So mag-greet lang sa amin sa tanan, no? Good afternoon sa atong mga suking tigpaminaw o atong mga viewers and listeners diri sa atong programa. Of course, brought to you by the law firm of Villarica, Coronel, Pohas, and Kaharian. Okay, mag-greet, hello lang sa atong mga kauban diri sa opisina, no? Lagyo kay ni sila, si Attorney Cloydy Marcos. Good afternoon, Maayong hapon, sir. maayong hapon. Good afternoon, sir. Good afternoon sa ato mga viewers sa Abogadong Dabawenyo. Giuna lang yun ako si Attorney Cloydy kay layo yung kaysa sa kuha karon. Nasa gawas. Nag-light lamig room diri sa office. And of course, atong kauban si Attorney Jeff Coronel. Attorney Jeff, good afternoon. Good afternoon, Sir Tom. Maayong hapon sa inyong tanan. I would just like to greet my sister, Mitch. A very happy and thank you. Ayan, tama. Jill Michelle Coronel, happy birthday to you. And of course, joining us, doon na kayo sa tua, si Attorney Philip John Pohas. Hello everybody, all our viewers. No, hello to the partners of BCPC. Sir Dendo, mayong hapon. Mayong hapon, sir. Okay, before we start our program, no, and ila-ila na to atong bisita karong hapuna. Of course, this program is brought to you by Agora Direct PH. So, Attorney Jeff, unsa man ning Agora Direct PH and how can they avail of our promos atong page sponsor? Well, Agora Direct PH is an online delivery shopping system. All that you need, the basic necessities that you need at your house, it would be directly sent to your home. You could just access the same through Agora PH in Facebook and their website. Now, if you can avail of the promo, just comment in the comment section, Sir Redendo, go Agora, and they will give you an automatic 5% discount on all your orders and deliveries. Thank you, Agora. Go Agora. Ayan. Thank you, Attorney Jeff. Thank you, Agora Direct PH. Go Agora. So, pag-type na dahil mo, go Agora, na mo'y 5% discount. Alright. Now, proceeding to our topic this afternoon, all right? Our topic for this afternoon will be regarding kaning mga PWD, kaigsuuna nato nga PWD ug DAP, kaning persons with disabilities and differently abled persons. Now, we chose this topic for this afternoon kay we are celebrating the 42nd National Disability Prevention and Rehabilitation Week. So, tugma gyud kayo atong topic karong hapuna, no? And kauban nato karong hapuna is a member of that sector, and I think he is the current tunguna president daw siya, pero karon magpa-vice lang gyud daw siya sa iyang kabisi. Vice President siya sa Association of Differently Abled Persons in Davao, or ginaingon nato nga ADAP Davao. I think ilang office na diya sa Sanggunian karon. All right. Yes, so, atong viewers, atong listeners, join me in welcoming our guest for this afternoon, Mr. Redendo Martinez. Sir, mayong hapon. Yes, sir. Mayong hapon sa atong tanan kay Attorney Coronel, kay Attorney Pohas, then Attorney Kaharian, and sa akong amigo si Cloyd Marcos. Attorney, mayong hapon kanino. Mayong hapon, idol. Atong sukitik paminaw. Yes, Sir Redendo. I think classmate yata po ni sila sa UM Law School ni Sir Redendo si Cloydy. Tama ba, sir? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Classmate, Mr. Di lang ko may istorya. Sa dihang gikuan ko ni Attorney Pohas, gikuyawan ko kay basig na recitation na pud ba? Ginbay. Hadlok yun na si Attorney Pohas magpa-recitation. All right. Start na siguro ta sa itong topic, no? I think basics lang siguro ta si Redendo, no? Yes, para sa itong mga viewers at itong listeners karon, especially we are celebrating kaning Disability Prevention and Rehabilitation Week. Kung sa may definition aning, di ba, sige tag mabasa na to sa news, makita na to sa TV,
kaning PWD ug DAP. Unsa man gining PWD or DAP for the benefit of our viewers? Ang PWD, sir, is a generic name na siya. Then ang kaning DAP, differently abled person, is a political term na ginagamit. Ang definition jud sa kuan sa person with disability as defined sa Republic Act 7277 are those suffering from restriction or different abilities as a result of mental, psychological, or sensory impairment to perform an activity in the manner or within the range considered normal for human being. So from this definition, mahibalaan natin na daghang type of disability. This sector is very complicated. Klase-klase nga disability ang atubang diri sa ato ang kuan mga kaigsuonan. Natay usually kining orthopedically handicapped, ortho sa kuha kana nagasungkod ng mga amputee mo na part na siya sa ortho, and then kaning deaf mga amang nato nga mga kaigsuonan, and then visually impaired katong mga bulag na partially blind, and those mentally challenged kaning mga insane nato nga mga kaigsuonan, no? And then kaning developmental and learning impairment, kaning mga children with disability mo ni sila katong mga autistic, down syndrome, ADHD, and then apoy gidungag karon kaning sa Department of Health kaning chronic illness. Pag ang ato ang sakit like cancer ni abot nag 4 degree, 3rd degree for that matter, considered na siya as part of the person with disability. Mana siya ang sa person with disability. Sa to paano, dako jud kay ni nga term, kasi kung ikaw kanang general lang nimong pagsabot sa tao, di ba, kung PWD isipon lang nila nasa wheelchair o naisungkod, pero actually daghan gyud ni nasakop aning PWD, no, o kaning differently abled persons. Yes, sir. Perting daghana. Apil na diha ng cerebral palsy itong mga kaigsuonan. Kanang mga buktot, ng mga hunchback, apil na sila. So kaning mga unano, apil na. So perting daghana. So mao ni ang sektor nga lisod kaayo dalahon. No, dugay nako sa leadership nako nining persons with disability, pertig yung komplikaduha dalhon siya. Kay lahig issue, lahig mga challenges nga ginatubang. Well, they are very lucky no nga na si Sir Redindo na nagatabang diya sa atong mga kaigsuonan nga nay PWD. All right, let's just padayon ta sa discussion. Attorney Jeff, questions or sa atong mga kauban, Attorney Cloyd or Attorney Podge, questions atong bisita for this afternoon. Matanong ko lang sana, sir, ano po ba yung gaano po ba kalaki ang affected sa population natin na mako-cover nitong persons with disability? So, sa data-wise kaya, sir, meron po ba tayong actual data kung ilan po ang mga kaigsuonan nato na affected ani unsa? So far, per record sa kuan sa CSSDO nato, City Social Service Office, nasa 22,000 per registered kay medyo dako manguning Davao City na pay park lang area like Pakibato, Marilog nga nang di na maabot pa. Kaya ang ubang mga persons with disability nato dili na siya kagawas, murag naa na lang dito sa balay. So dili pa siya ma-appeal sa listahan. So far ang nakapadaghan pud ani nganong ingon ani ka daghan naman ni sa kuan. Tungod aning gi-involve or gi-include na nila kaning cancer patient o kaning mga naay dialysis. So mo nang nidaghan siya ang kuan. Supposed to be 5 lang ni sa una. Walay labot ning chronic illness which is kaning mga cancer. Pero karon due to the pronouncement of Department of Health na appeal na gyud ni sila. Okay. Na Attorney Cloyd, yes. Yes, Idol ba Yes, tawagan ani? Idol, di ba ang Davao is known siya nga child-friendly, no? Child-friendly city, na mga inaala nga mga kuan ba? Sa when it comes po ba ano po ba siya kanang PWD or DAP friendly city? So pinaagi dito unsa ang mga ordinances nga nasa sa city, no, nga mahimo siya murag PWD or DAP friendly city ang Davao.
Nabatay mga specific ordinances, ani? Actually, ang so far ang ordinance nga ato lang na kuan pa gyud is kaning ordinance nga gipasa ni Councilor Alejandre, kaning ordinance requiring the primary and secondary enterprise as well as government offices that provide frontline services to effectively assist the needs of persons with disability. So natay mga frontliners diya sa kanang sa tubangan as to kuan ha ordinance, but as by ano kasi to iba-iba yung issue ng PWD, pero as to employment ng persons with disability exceeding naman po tayo sa city natin. Okay. Because of the implementation ni Mayor nga i-cater gyud ang mga PWD. Yes, no, kaysa before sa SP Idol, di ba, daghan po og mga differently abled, no, nga mga or mga PWDs na employed dira sa SP. So, Idol, pwede ba ni minimo matagaan og overview regarding kay, di ba, pila lang atong ordinance. So basically atong ang gina-follow gyud is ang natay mga laws, no, nga gihimo sa Congress. So national law, unsa tong mga tagay mig idea about unsa tong mga national law, no, nga gusto nimo ma-share nga makabalo ang mga viewers? Okay. Aning Republic Act 7277 or otherwise known as Magna Carta for Persons with Disability, na nakalakip na diri itong mga rights sa persons with disability in terms of education, employment, telecommunication, political rights, accessibility rights, and civil rights. Na diha, Republic Act 7277. And then we have also the kaning among clamor gyud kaning Batas Pambansa bilang 344, an act to enhance the mobility of persons with disability by requiring certain buildings, institution, establishment, and public utilities to install facilities and other devices. So during balaod, which is during the time pa ni the late President Ferdinand Marcos, nga hantod karon dili pa gyud namo mapil ang ginatawag na pag-implement ini nga balaod. Kay kani magong accessibility mo nang mahitabo nga matawag ang isa ka PWD nga disabled tungod kay dili niya mahimo ang angayan niyang himuon. So kung itanawon nato ang definition sa disabled sa nga term diya sa Webster Dictionary, mura siya walay pulos, no, wala siya silbi, dili siya useful. Pero kung lantawon nimo ang persons with disability, nganong magiging disabled siya tungod kay, like for instance, ako ang akong problema is tiil lang. Okay, pag abot karon sa eskwelahan, dili ko makakatkat kay nga akong eskwelahan tuwa sa second floor, third floor, fourth floor, hangako nako. So magiging ang consideration na magiging disabled siya. Di naman siya makasaka, dili maging useful. So mao gyud ni among clamor ever since 1982 pa niya nga wala gyud gihapon na thoroughly implement sa ato ang panggamahanan, no, like for instance ato ang mga eskwelahan ron pipilarang naman ang nairampa, dili tanan halos, no. Mao ni siya BP 344 sa mga sakyanan. Ang kasagarang reklamo sa opisina kanang dili pagpasakay sa mga persons with disability, which is also form part of Batas Pambansa bilang 344, in which ang atong LTO very accommodating man sad, ang atong LTFRB very accommodating, but lagi hangtod kanus nga magsigit og reklamo. Ginaaboy nato ang magsigig reklamo tungod kay hassle sa part sa persons with disability. There was a time nga naay usa ka persons with disability nga gibiyaan, gipanaog tungod kay naay wheelchair, dili makasakay. Luoy gyud ang persons with disability in terms of the issue or implementation of this accessibility law. Dili lamang ng establishment, dili kapasa ng mga bulag. In terms of education, unsaon nila pag-eskwela? Ang ila na lang yung remedy pirmi, masad. Dili na sila ka-eskwelahan ng accounting, dili na sila ka-eskwelahan ng law because of this accessibility issue. Walay mga braille, walay mga kuan. Sa atong mga deaf, limited yun sila. So mga persons with disability na to, limited yun ang accessibility in terms sa accessibility because of the barrier.
And then also kung isgutan ng balaod dapat ay Republic Act 170 which is the establishment of Person with Disability Affairs Office. Ang PIDAW nato diri sa Davao City until present since 2012 ad interim lang gihapon. So wala lang gihapoy legitimate nga ginatawag na exact representation sa mga persons with disability. Mao po na among ginayang ungong karon kay 2012 pa hangtod karon ad interim lang gyapon siya, which is na political kuan ba, na political issue behind diha sa kanang pagbutang ng PIDAW office. Kaya ang PIDAW may office manggod, this is similar to the Senior Citizens Affairs Office. No, nasa sariling opisina nga ipalakad, nasa sariling budget, nasa sariling manpower. And then also sir, 8 yes, kapig to 2020 na karon 2012 8 years na wa gihapon yung office nga inana karon sa city. Naa siya pero ad interim lang gihapon sir. Natingala gani ko kung ad interim short lang. Pero karon murag dili na siya ad interim, murag na siya under lang gihapon siya sa umbrella sa CSSDO because by law ang PIDAW supposed to be under the office of the city mayor and then under the supervision of CSSDO. But sa karon ang I don't know kung unsay gusto may tabo sa office of CSSDO, gusto nila permi na i-umbrella ang persons with disability sa opisina nila, which is dili man sad sa amo ang part ng mga persons with disability, dili man sad pwede nga kuan naman may sariling kuan kanang sariling panginahanglan. Isa pa kung i-umbrella ta diha daghan magbuluhaton po ni atong mga CSSDO, daghan sila child minding, mga women's issue, daghan pa mga calamity. So dili kayo matagag pagtagad ang ato ang sektor sa persons with disability. Labi na karon sa kuan sa pandemic nato sa COVID, halos dili matutukan ang panginahanglan nun sa mga persons with disability tungod ni ining wala tay eksaktong opisina para gyud sa persons with disability. Okay. So ana, then so napay balaod na Republic Act 366 Act Commission on Election. Daghag kung tan-awon nimo ang balaod ingon pa ni Atty. Puhas the say tawagan ni the less fortunate mas daghag ginatawag nga balaod nga ginahimo. Those who have in life should have more in law. Oh yeah. Ingon ana. The less in life, the more in law. Daghang balaod. Daghan ang kuan, daghang balaod ang ato ang PWD pero daghag bangag, di ba? Daghag bangag parehas aning kuan an act authorizing the Commission on Elections to establish percent assigned to accessible polling place. Tan-awon nimo mga eskwelahan karon wala accessibility. Mga public once ako diri man ko gabuto aning kabantian kuan pa ko kay village man munaog pa ko unya pagsaka nako maglisod ug wa ko isakyanan perti paningot yun. So daghang balaod nga dili na mapuslan. And then napoy kaning diri sa Republic Act 10524 an act expanding the position reserved for persons with disability, mandating all the government entity i-employ at least 1% from their workforce personnel kaning ginatawag natong qualified persons with disability. Pero na yung mga opisina like wala kayo makita nga PWD sa national. But as to local like Davao City exceeding man walay problema. Pero as to national, dili kayo implement. And Republic Act 10754, an act expanding the benefit of persons with disability. Kini, very effective. Because once na persons with disability ka na kay PWD ID, you have a 20% discount and other than that, you are exempted from value-added tax. So kung buto na naon, 32% perti ng dakua ang mabas. And then Republic Act 111107
sign language as national sign language of the Filipino deaf and official language of government in all transactions involving the deaf and mandating its use in school broadcast and workplace. Karang kasagaran sa atong kuan walay mga interpreter, mga news. Pero karon murag napansin naman ako nga nanay mga interpreter. Importante ning mga interpreting atong kuan. And also Republic Act 11228, an act providing for mandatory PhilHealth coverage na ni balaod but ang IRR wa pa kagawas kaning an act providing for mandatory PhilHealth coverage for all persons with disability. Kay naa man tong unsa tong nga balaod tong isa ka tong gisakop na tanan, gipamembro na tanan ang Pilipino sa PhilHealth. Murag na override siya ba? Wala na siya na hatagag focus kaning Republic Act 11228. And also ako na lang ning shortcut, Republic Act 9442, an act amending the Republic Act 7277, otherwise known as Magna Carta for Person with Disability and for other purposes. Dili nakalakip ang pagpangansyaw sa usa ka persons with disability dunay kaakibat nga penalty. Ang unang penalty ana is 6 months imprisonment to 1 year or a penalty of 50,000 pesos, and the second offense would be 1 year to 2 years imprisonment or 100,000 penalty at the discretion of the court. So nagan pagbalaod nga itong isgutan, siguro basig mahurot ang oras unless na lang kung naman yung mga pangutana. Well, actually sir, no, ang napansin lang yun ako, no, daghan nagyud di ay kaayong balaod regarding ani sa atong mga PWD or DAP. Pero tama ba mga makaingon ko nga dili lang yun siguro siya fully and properly implemented tanan katong mga balaod na to? Yes sir, because of lack of representation. Mo nay kulang yun. Every policy na ginahimo sa atong gobyerno walay representation sa persons with disability. Like for instance, para sa aning implementation nato sa to ang mga bagong bus karon. Question, naabay kuan diha para sa mga bulag? Naabay sa mga bungol? Gusto sila manaog unsaon nila pagkuan? During this time nga nagkaroon og EDB conference, murag sila yata mo finance ato, murag DBP. Na ako atong higayon na gilidaw na ko sila nga issue regarding aning mga accessibility problem sa persons with disability. Pero pagkakita na ko sa mga bus nato murag wala man na implement. Wala gani ganing lifter gani para sa mga PWD. Kay naa may mga kaigsuuna nato nga na ay mga wheelchair bound user. Pero ang polisiya sa atong gobyerno is integration into the mainstream of society of the persons with disability. Pero saan nimo pag-integrate if there is a great barrier? Di ba? Ang mga eskwelahan walay mga elevator, walay mga rampa, no? Kanang mga public ha, I'm talking about public school. Wala ingon ana. Medyo on the part of persons with disability, kung wala gyud representative nga magkuan gyud sa ilaha, wala gyud antud biyaan gyud permi. Kay kung imong tanawon ang atong IPs na representative, ang atong senior citizen kuan na kaayo establish na kaayo, ang atong women's napay women's desk, napay children's desk. Ambot lang mabiyaan na pud mi aning LGBTQ. Kung mabiyaan na pud mi aning LGBTQ murag wala yun kuan jud kumaga ang persons with disability left behind of all sector. Kay ngano man kumbaga ang iyang katungod murag tapalan lang gani og kanang sardinas o kanang kuan bugas. Mao gina mo nang usahay kami nga mga leader kami gyud nagapangusog sa ilaha. Kay sila mismo sa ilang kagalingon dili sila ka voice out sa ilahang katungod mo na need yun nila ang naimulid sa ilaha. Sir, when you talk about katong representation, no, I think na-question si Attorney Pohas, imong paboritong maestro sa law school. Yes, sir. Sir Podge, you have any questions sa atong bisita?
kung representation ng istorya, how can you make a suggestion? How can PWDs get a greater chunk of representation under the present political atmosphere? Supposed to be party list. But the party list is very wala na serve ang iyang purpose. Because supposed to be that is for marginalized and unrepresented. Pero kung tanawon nimo tong bago pa nagkaroon og kanang evolution aning RA kaning local government code, naaman siya dito, na-appeal man dito ang kuan bago pa nagkuan ng 1986 constitution, nag-start na yung representation ang mga least fortunate na itong mga kaigsuunan. Fishermen, folks, mga farmers, appeal na ditong persons with disability, pero pagsulod aning kuan party list system, gimantsahan, giugaw-ugawan na ay mga gwardiya nga ultimo kuan diligado sila deserving nga maging representative, nagpa-represent as gwardiya, murag wala yun. Mao nang kami ang tinuod nga marginalized kay nganong man ultimo pagpangampanya dili gani bika kasugakod kay way kwarta because marginalized. Mo na nga ang among gina-propose na lang yun is kaning as much as possible mahimo ning komisyon ang kining amo ang persons with disability. Kay ang karon ang NCDA under gyapon siya sa umbrella sa DSWD. Dili gyapon siya, wala siya power. Nagapaabot lang siya kung unsay mando sa DSWD. Wala gyud siya sariling gahom kung unsay pagpadagan sa iyang kaugalingon. Even diri sa ato sa Davao City, wala gyapoy kuan. Wala sariling political will ang mga persons with disability. Attorney Jeff, Attorney Cloydy, yes, feel free to join in the discussion. Na may question. So wala siya kuan sir, natay representative sa party list karon ang PWD? Wala gyud. Wala. Oh, so wala gyud siya. Kapilang attempt. Nay ni dagan. Yes, pero di ka daog. Dili ka daog, dili ka kuha sa portion, no, sa percentage sa numbers. Hindi ka. Okay. Unsa inyo mo party 2% nga vote wala kaabot sir. Di gyud kaabot. Unsa tong party list niya? Maski isa na lang unta ka seat, di gyud mahatag. Unsa to inyo sir? Akapin. Akapin. Alyansa na may kapansanang Pinoy. So ang representative supposed to be dito sir. Yes, supposed to be ang representative atong akapin is ano gid siya, PWD gid siya. Ang representative supposed to be ato. Yes sir. PWD. Okay. Sayang no kay wala siya na kampanya og sakto, no, or kulang lang gid og resources. Kulang resources. Kuan yun, marginalized yun siya matawag. Maunta, ang gusto na lang naunta na mo, automatic na lang, wala na lang ipagi sa eleksyon. Ma-identify naman sa atong gobyerno kung siya ng mga marginalized. Kay kung di mo nang ipadaganon niya marginalized, wag yun ay kwarta. Wag yun ay means para maka campaign para pernalya. Mo na tinuod. On another note, if I may ask, kasi we're now celebrating the 42nd week tawag nito of the National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Yes, sir. May mga line-up po ba tayo ng activities para sa ating mga kaigsuunan na nasa sektor? Actually karon tungod sa COVID suspended tanan. Magkasagarang activity karon nasa parehas ani sa live streaming online. Mao gyud ang mga kasagarang activity karon sa atong 42nd NDPR week. I see. So asa man nato na ma-access sir kanang naba mo'y website, naba mo'y page, ugma nakalimot ko note kay ugma supposed to be magkuan may mga alas 10 to alas 12. Ako lang siguro nakalimot ko butang kay ugma man ang birthday ni Apolinario Mabini. Mo tong ugma na mo i-celebrate mo nang alas 10 to alas 12. Ako lang i-post siguro sa Facebook kung kinsa man gusto mo online sir? activity. Namoy online activity.
Yes, sir. Ugma. Alas We 10. can ask Attorney Podge, maybe we can stream that also in our page para yung mga followers natin they also be made aware of the predicament of our brothers and sisters who are differently abled. Sige, i-streaming na ko sa ato ang page tomorrow. 10 to 12 to, Sir Redendo, no? Yes, sir. Yes, sir. 10 to 12. Mag-story lang tapos kumanan ni Sir Redendo para ma-stream na ko og mga inyong activity. Okay, copy, sir. And at least, ang importante po, atong mga kaigsuunan na PWD UGDAP, magkuha na lang po sila, mag-like sa atong page nga The Law Firm of Villarica, Coronel, Pohas, and Carian. Kay nagyo Yes, tayo mga updates, no? Not only aning mga balaod sa PWD, pero even COVID updates karon. So sa atong kauban nimo diha, Sir Redendo, diha sa community ninyo o sa isyong asosasyon, ipalike na lang yun dayon ang The Law Firm of Villarica, Coronel, Pohas, and Kaharian. Diba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Pwede po di mo, Sir Idol, pwede po ka mag-share, Idol, og na kay gusto nga balaod, nga gusto nimo i-share, nga para ma-aware po dato ang mga likers no sa page. Pwede po di mo i-coordinate kay Attorney Coronel sa ako, Attorney Kaharian or Attorney Pohas, para pwede na to siya ma-share or ma-post no sa page sa VCPC. Diba? Para at least dako ang reach ba? Nagani ko yung ginakuan ron. I don't know kung say mga remedy. Dugay na nina ko siyang gina-dream nga musaka gyud sa Supreme Court ng issue of accessibility. Kay kuan maguni national issue nga wala gyud sa amo ang part ng mga persons with disability, wala gyud naka-attempt ani. Kay ultimo ang atong mga korte karon wala gyud accessibility. Musaka ka dito sa sa kuan sa Ikulan. Davao mismo walay accessibility. Diya lang sa sugod pag start nimo pag sulod. Pero daghang mga bulak dili man na masakaan kay mga harang. Nya pag abot nimo sa taas, lisod na kaayo ang kat-kat. Sir. Sir? Maski man gani dili ka disabled, di ka kasaka kay dagan kayo mga gamit na dito sa dalan. Yes, sir. Mao gyud na. So mao na nga among ginakuan ba nga someday somehow nga naagi mo kuan na sa Supreme Court mismo nga makakuan gyud ba nga nganong hangtod 1982 pa hangtod karon wala gyud gihatagag pagtagad sa atong DPWH ang atuang kuan. Kung lantawon nimo ni atong Davao City, gwapo untang kuan sir ba kanang naay mga overpass. Daghan untang mga kuan kanang elevator. Pero tanawang elevator, mata na lang. Diya sa guba na. Kapagyo, yes. Pero ting daghana kay nag-away sila, naglibog ang kuan kaning barangay ug ang DPWH, yung kinsay mo finance, yung kinsay mo bayad sa kuryente. Mo nay kuan ba, asa man day itong General Appropriation Act nagitagana sa balaod na 1%, at least 1% of your budget should be allocated to the program and development of the persons with disability. Wala yun. Kung tanawon nimo ilang programa, wala dili nimo makita dito ang for PWD nga allocation para ani. Mo nang usahay sakit on the part of the person with disability nga nga na lang, paabot na lang, umurag wala yun. Luoy yun kayo ang part sa sektor. Ako, sir, no, ang ako question is on a personal note, no, kasi I want our viewers to also feel and experience kung unsay adlaw or unsa ang kinabuhi sa isa ka tawo with a special disability. Unsay mga challenges, unsay mga kalisod nga na-experience mo ikaw personally being a PWD nga ma-share nato sa atong mga kaigsunan para kabalo sila nga dili gyud baya nila lim. That's why kinahanglan ta og legislation og representation og accessibility ani. Unang-una, atong personal experience ako, atong bata pa ko, di ko ka dula. Walay kumbaga maglumbaanay silang dagan, magtagaanay, di ko ka tagaanay. Then pag-abot na ko og elementary, kinahanglan ko kargahon. Gikan padulong sa balay hangtod dito sa eskwelahan. Pag-abot og high school, usahay katog yung part na makahilak ko kay diha man mi sa City High sa una. Unya mo tabok mi sa social science amo. Ang tabok ko nako mga diri sa mo sa Kabantian hangtod dito sa City Gate kay diha sa Milan.
Unya maulanan ko, mura lagi ko murag naingon naluoy ko sa akong sarili nga unsa naman pero sa ako ang part na person with disability wala na ako nagibati. Ang ako okay padayon lang. Sige. Pero ang ako lang sa uban ba. And then pag abot na sa college, diha na pod ang mga accessibility issue. Lisod kayo ang sa kaunon. Munggunit ka kinahanglan kuan gyud. Unya problema og slide ang imong gunitanan. No, katong time naa na tong ginatawag na tong accessibility law. Hangtod nga ma-experience nimo diri sa pag-abot na pod nimo mga dalan, no? Example, wala kay sakyanan, sa jeep lang ka. Pag mag-ulan, maglumbaanay managdagan, maglumbaanay man ang mga tao pagkuan. Ako in town, experience ako, nagpaabot na lang kog alos 12 sa kadlawon bago mahurot ni mga tao nga nagkuan kay ang mga jeep di naman mo balik tungod sa ulan, tungod sa baha. So therefore maghulat na lang kog alas 12, alas 11. That is my personal experience. Say ma-slide ka pa. You know, mga nana. You know, say kanang ikambyuhan ang kuan. Personally experience ako sa law school. Balhin ditong library sa taas. Mura gugog na luya. Ingko diri na lang ko sa ubos. Watay may mo kay tuam sa taas. Kay mo reklamo ta basig mainitan ta mo nang wala na nako gikuan. So daghang mga ingon ana nga mga personal experience. Labi na gyud sa love life. Na love life sa ka person with disability. Diha ang pinaka-crucial. Kana ang pinaka-crucial nga bahin sa ka person with disability. Ano, madawat na niya ang tanan, ang kasakit, pero pag kana mo effect na gani sa imong kinabuhi nga magkatuon ka nag-crash, diha gyud na motulo imong luha nga alaka oy. Perting sakita ba dayan ni nawad-an na gani kag kuan sa imong kinabuhi pati ba naman heart kaya na pagbati ang senior bakit hindi ka crush ng crush mo ora ginanana mga nana jud sir so mao na ang mga personal experience ato and not only that after sa imong pag-graduate mga apply kag trabaho perting lisura honestly speaking kapila na nako nag-apply ko diha sa sanggunian. Wala, dili pwede. PWD diha sa kada konsehal, wala gyud na. Negative. Way madawat. Maski kaluoy na lang, wala gyud. Until such time nga ni kuan na lang gyud ko hinay kog sarili kuan kanang bookkeeping nako hangtod nga mao man akong means of livelihood kanang akong pagka tax practitioner, graduate mo kog accounting. So mo na siya ang akong nag-survive sa kuha until present mao gihapon na. Kanang ako diya sa different sa office it is just a volunteer. Kina-volunteer na ako kung sarili diha. Dugay na kong kuan pero voluntaryo ra gyud kay luoy kayo biya ng opisina. Kay kasagaran ana nila na mga reklamo walay kabalo mo kuan, walay mo kabalo mo file og kaso. Pila nakakaso akong gigunitan not necessary may nga mukuan ako naga-drop sa ilahang affidavit complaint then ako nagahatag og demand letter. In fact ang kaning isa ka dakong mall diha sa Bahada kabalo na mo ana di lang nato ipangalan ang sinihan diha gipadalhan og demand letter gipasagdan hangtod gipile ang kaso ni baba ang warrant of arrest nagpalaban kay presidente vice mayor man si presidente sa una didto nagpalaban kay nga naman gibabaan mag warrant of arrest kato mga ubay-ubay na pod ang atong na-file then recently gahapon lang ni gawas na pod tong kuan kaso sa vilification gidakop na tong nagkansyaw pod atong babae naka-confine siya karon na-detain siya karon diya sa Santa Ana Police Station pero nag-file na pod siya og kanang bail. Mao na siya ang ginahimo nako sa mga kaigsuonan nga mga persons with disability pag aggrieve sila as much as possible dili nako ginapaabot sa korte kay gusto nako kanang advocacy lang ba nga mag-aware lang sila kay dili lalim nang naka sa korte magkaso-kaso dili ta gustong na makulong ang ato alang once sa mga yung pasayloon pero naa gani mga kuan mga accused nga hilas kayo mga pride pa kayo that's the time nga ako yung gina-advise nga dot in nagkaso. In fact, na gani isa ka kuan taga Turil nga nagpasalamat gani siya kay nibayad og 30,000 ang kalaban. Nakwit ang nakabayad siya sa iyang utang. Mo na akong ginakuan diya sa kuan sa association. Ako nag-assist sa ila in terms of filing of cases nila. Kay luoy man gyud wala man gyud mo kuan sila, way mga abogado nga mo assist.
basta sila ni muduol kay way mga kwarta in town duoy kay ng mga persons with disability. Mo gyud na akong advocacy kung kaluyan sa Ginoo nga ihatag yun niya, i-grant yun niya nga abogado ko. Mo gyud nang akong commitment na ang mga persons with disability ako gyud mo counsel nila. Sakto, sir. Maayo na imuhang gidahom, sir. Ganahan mi anak kapaminaw. Sir, if you don't mind me asking, I do not know if you would like to share. Para for purposes lang po, kay personally, I also do know. Unsa man ang imuhang disability, sir, unya? Unsa ba ni siya kanang inborn? Or unsa ba nahitabo? If you don't mind share. Yes, sir. Ako, kuan ko, kanang polio victim, 8 months old. Na igo na ko sa polio. 8 months? Yes, baby pa ko. And then, gulay ko. I mean, di kalihok niya akong kamot, di kalihok akong tiil, ang galihok lang sa kuha is kaning akong mata. And then nakuan ko ng hydrocephalus, dako niya akong ulo. Naapektuhan po ko ana. Hantod nga gipadala ko sa Bacolod sa akong parents, ang akong uso man ng hilot-hilot sa una, akong lolo mo'y nagahilot sa kuha tibok lawas na ginabutangan na niya inini tubig kanang para lang yun nga makuha ng akong ugat. And then pag elementary na ako, di ko kalakaw. Kamang ko. Magkamang. Hangtod nga pag high school na ako, naginahinay kog sungkod. Hangtod pag college, gamit kog cane na kuan sungkod. Pero medyo pag abot ako law school, murag nibugat naman, mo to nibalik ko og sungkod na pod. So mo nang akong kuan yun sa ako ang kuan sa akong maalang-arang ako kay 8 months old pa ko na PWD. Ang luoy ka itong mga PWD nga naana sila buot, diha pa nila na-experience ang pagka physical limitation. Wow, sir. Amazed ko sa imong story. I admire your resiliency. And you will take the bar soon, di ba? Tama ba, sir? By God's grace, sir. By God's grace. Wow. Sige, sir. Susubaybayan natin yan, sir. Sir Redendo. Yes, sir. Maayo man ang imong law school sa na classmate mo po ni mo si Attorney Cloyd na abogado na. Maayo pag yung mga profesor, sila Attorney Puhas. God bless you. Mga abogado na ka para naanag yung mga abogado nga mag-represent sa mga PWD. God's grace, sir. God's grace, good. Yes, idol. Mabogado jud ka, dol. Klaro kayo. And basta na purpose, mabogado ka. Tinood, Attorney Cloyd, share your experience sa iya para ma-inspire mga viewers. Yes. Idol, no, 'di ba? Kabalo ko sa imong purpose, no, 'di ba? Nagkauban ta sa classmate ta. Kabalo ko nga naadyo kay concern sa inaala nga sector purpose. Gamitan na imong purpose. Dalahan na didto sa pagtake imong bar kay because mo man to imong tumong, no? Mabugado ta kay mo ni atong purpose. Kay useless man o pangarap na to nga magi-abogado pero wala tay purpose. Dapat natay purpose nga dala-dala na to padulong ta mag-take og bar. Kay para at least lami atong pag-study, lami ang flow sa tanan ba. So, idol, sakto na imo nga naa kay purpose. Sakto kayo. Thank you. Now, Sir Redendo, i-plug na lang po siguro nato, sir, kaning ADAP katong ginaingon ninyong ADAP Davao, asa man ni opisina, unsay mga contact number, kay basig natay makaigsuunan ba nga wala day kabalo nga na day ning ADAP Davao. Unsa man ning ADAP Davao? Ang ADAP Davao, sir, mao ni siyang nagakuan jud. Mao ning unang organization diri sa Davao City. Nagsugod ni siya 1992. And then registered siya sa Securities and Exchange Commission 1995. Ang founder ani si Judge Emilio Castillo. Yes. Judge Emmanuel Castillo. Siya ay founder ani. Then ang kuan jud ani is gina-promote yun nato ang ilang welfare and protection nila kung unsa man, like parehas karon mga COVID pandemic na yung mga kuan kailangan sila dito nya mo contact sa kuha mo nang ginarelay na ko pod sa uban pa sa atong nahitabo atong hard lockdown dito sa Barangay 23C. So naningkamot nga maka reach out pod sa ilaha dito. Mao tong daghan man pod mga
followers or mga support nga na dawat nato na mga isa ka sakong bugas, mga gulayon na turnover naman nato dito. So mao na siyang atong kuan diri sa atong ADAP, Association of Differently Abled Person. Basta natay concern nga igulog ninyo, we will find ways na namatay mga partner agency nga atong maduulan. And I would like to remind everyone that ADAP is a private entity, people's organization. Nagamando dia, walay mga sweldo, walay mga officer dia, walay mga sweldo, voluntary na tanan. Okay? So kana gikan yun na sa mong kasing-kasing kung na may mga problema mo nang among ginahimo. As much as possible maka-reach out mi sa ilaha. Nice, Yes, nice. Siguro Attorney Tom, I think it's Sir Redendo na ang among opisina would be glad to help you out in the event na kinanglan ninyo og tabang na legal sa mga miyembro ninyo sa tabang sa ikaw pa nag-ingon kato mga pleading, mga demand letter. Kami na tumulong sa inyo kasi naiintindihan namin at sumasang-ayon kami sa inyong advocacy. Pagpatuloy niyo po yan. Salamat kay sir. Kay one thing also sir, nagani may isa karon ka kauban nga nakulong as a defense sa mga rape ang gikuan sa iya. But wala gyud, deny gyud sa tanan, kapila na ko balik-balik and then nakakuha na mig mga witness karon ako nang finalize ang iyang affidavit witness ay ready na to kuan. Perting luuya tong PWD ha. I really kuan sa iyang kang problema man gud is 14 years old against kuan mo nang akong pinaka pero kaila ko aning tawhana personally buutan wa ko kabaloon say motive aning nagfile sa iya kay na research yun ako, nakita na kong mga iyahang background, medyo dili gyud maayong bataa nagyukuan mo nang problema ko karon sa pag kuan aning depensa aning iyahang kuan. Although na may duha ka witness nga makaingon ko nga lig-on nga maka-acquit sa iyaha, pero mao lagi mao nang ginakuan ako kay sahay kini atong mga kuan paw murag dili kay nila ginakuan basta ingon ani nga kaso wala nila kay ginatagaag kay naay mga witness nga turnover sila murag bali wala naman ang kuan mo nang ako na lay mo drop then ako na lay pasa dito sa ila para ready na wala na sila himuon. We understand sa atong mga paw nga daghan po sila buluhaton kay dili lang man isa ka kaso ilang ginahimo mo nang personally ako na lang yun naghimo og kuan sa pleadings para sa defense. Mugawas ra gyud na ang kamatuoran si Redendo, the truth will prevail gyud. Yes sir. So yes, sir. Lak gyud na nga kaso no, pero sa ato mga kaigsunan no, dili lang paw ang nailibre, napuntay IBP legal aid diha sa may legal aid office. So ang kapobre dili na siya rason para wala mo'y abogado. Naay mga legal aid, naay Ateneo, ADO legal aid, naay IBP legal aid. Poverty should never be an excuse that dili ka ma-represent og abogado. So Yes, sa atong sa atong mga kaigsunan na PWD, dili lang kana even sa kanay sa inyong kaso sir, daghan tag mga avenues na makatabang. And even ang among law firm is willing and able nga mutabang aning ninyo. All right? Salamat kay sir. Questions lang siguro ta from Attorney Podge, Attorney Jeff, or Attorney Chloe D. Kasi I think we'll have to wrap up our show. Last few questions lang. Sa imong paboritong maestro, si Attorney Podge. Ako wala na ko'y pangutana pero mo ingon lang ko nga tama gyud si Chloe D. Sir Dindo, idol gyud ka. Yung sa nga gibuhat no, wala pa man gani ka na padulong pa ka sa pagka-abogado pero grabe na imong tabang sa imong pareho sama nga mga PWD. Mabuhay ka Sir Dindo. God be the glory sir. Ako sa kuha Sir Dindo, minyo naman ka no? Yes sir. Yes sir. Tao na gid love. Saludo mo. Kami tanan dire na-amaze me sa imong story. Wala ko na aware na mao da imong giagihan. I am very much amazed by it.
and I hope that you will attain success in all of your future endeavors. Kay kabalo ko, dili lang ni para sa imo, kundi para ni sa mga kauban nimo sa sektor sa PWD. So, pwerte kayo ang PWD kay naay Mr. Redendo na nagtabang sa ilahan, nag-alagad kanila. Pagpadayo na, Sir Redendo. Thank you, sir. Idol. Idol. Good luck, Idol. Good luck sa bar. Kabalo ka ang reason nga gitawag ta kag Idol, no? Sa Kuyog sa Law School nga idol ta ka tungod sa sa imuhang pagpadayon ba sa kinabuhi despite sa tanan. And then Idol, dalahan na ang imuhang purpose ngadto sa pag-take ni bar, and then ipadayon na imuhang ginabuhat. It's because ang tanan no naaginay balos nga kaayuhan. Good karma ba ilang ginaingon. Yeah. So the right time will really come. No? Thank you, sir. Good luck, Idol. Good luck sa bar. Thank you. All right. So before makuhaon lang nato siguro sa imo Sir Redendo imong final thoughts ug final messages, pero naga-view day sa tuwa karon, gusto sila magpag-greet all the way from Midsayap, North Cotabato, na nagatanaw karon nga currently able pod. They are watching right now. Hello sa inyo ha. And Carla Luisa all the way from Washington, Pennsylvania. Kuyo gini programa kay naabot ng Amerika. So hello kay Kay Luisa who is watching right now. Stay safe po diha sa COVID, no? Naman po diha. So Sir Redendo, especially now COVID, unsay mga final messages nimo sa atong mga viewers? Yes. Sorry, sir. All the way from final thoughts and final message nimo, sir. Salamat sa opportunity na gihatag ninyo sa MUA na sa sektor sa person with disability na maging part mi sa inyong programa diri sa Villarica, Coronel and Pohas Kaharian law firm, and salamat po sa Agora nga nag-sponsor niini. Daghang kay salamat kay Idol Cloyd, sa kay Sir Pohas, kay Sir Coronel. Naging professor po na ko si Sir Coronel sa program o si Sir Kaharian. Salamat kayo sa inyong opportunity nga gihatag sa MUA. God bless you all. Yan. Attorney Jeff, atong promo na po sa Go Agora before tamahuman. And atong salamat na lang kay Sir Redendo. Kina maestro po day kaniya. Yes, sa lahat nating mga viewers, Sir Redendo, please comment sa comment section. Go Agora to obtain 5% discount from our birthday boy, Shandy C. Thank you very much. And sa ating mga birthday celebrants sa July, marami sila. Happy birthday to you all. Pati si Tita Nick birthday. Ay sir, nala ko yan no. Gusto na ako condolence kay Attorney Madonna Pascual. She's a UM lawyer, no? A UM graduate. She died because of cancer. So condolence to the family, bereaved family of Attorney Madonna Pascual or si Mads. Our deepest condolences to the family. Yes, sa Kidapawan na Attorney Cloyd. Yes, sa Kidapawan. No? Yes, sir. And to end our show, no, sa atong bisita no si Sir Redendo. Karon time COVID. Unsay message nimo sa imong mga kauban po nga lisod na ganidaan nga wa pay COVID. Karon pa inon nga nay COVID samot. So unsay imong mga mensahe pod sa ilaha sa imong mga kauban? Coordinate lang to sa barangay nato, naamantay barangay barangay council nato. Duo lang mo dito kung sa mga problema para mahatagan mo mga assistants. Okay? Pero kung naamoy mga problema nga legitimate, nya wala jud mo gihatagag assistant, pwede mo makaduol sa opisina para mahatagan natong attention, and then matap nato tong partner agency for that matter. Kay primero magod usahay kaning wala sila kasabot sa una ba kanang naabay mga assistant para sa mga persons with disability. Actually na-appeal na siya dito sa kuan sa amelioration program nga na kuan sa DSWD. So in the mid of March katong pagkuan nila medyo wala pa nila na dawat ang kuan, pero sa karon medyo kampante naman sila, pero naalay pipila nga naay mga problema nga pagkaon, mga assistants, like katong sa Barangay 23, nataga naman. So kung naamoy mga problema, ayaw mo kahadlok, adto mo sa inyong barangay. Kung di mo tag doon sa inyong barangay, adto lang mo sa office or contact me na may contact number nga gibilin ako sa office para
mag-guide ta mo o ma-assist ta mo kung asa ta mo adto. Ayan. Thank you very much, Mr. Redendo Martinez. Daghan kay salamat, sir, for gracing Thank you us po, sir. atong show no, sa Abogadong Dabawenyo. It was a very heartfelt and insightful ang show namo karon no, tungod sa imong mga insights. Sir Redendo Martinez, daghan salamat. God bless you. God bless you too, sir. Alright. So in behalf sa akong partners no, si Attorney Jeff, Attorney Podge, Attorney Cloydy, gusto mi magpasalamat sa mga viewers ug listeners diri lang sa Abogadong Dabawenyo. So join us again karong Sabado kay nakalinyada na ang atong mga interesting topics for Abogadong Dabawenyo. So in behalf of the law firm of Villarica, Coronel Poas and Kaharian, this has been Attorney Tom saying thank you very, very much. Daghang salamat ug maayong hapon sa tanan.